Ngayong umaga, meron na naman tayong importanteng pag-uusapan dito yan sa Usap Publiko. At ngayong umaga nga, kasama po natin ngayon si Attorney Elinita Julia Tabangin Kapuyan, ang Provincial Election Supervisor 3 ng COMELEC Regional. Kamusta, Attorney? Good morning, Miss Angel. Good morning po sa lahat ng nanonood ng Regional News Group Luzon. Kamusta po ang morning natin, Attorney? Medyo okay naman. Patuloy pa rin po yung aming pagtatrabaho sa COMELEC. So, ang pinaghahandaan po ng COMELEC ngayon ay ang BARM elections naman this coming October. Kaya doon po sila ngayon sa Mindanao at merong ibang ma-assign po sa Mindanao to serve for their first BARM elections. Ayun po, nabanggit niyo na po itong BARM. Marami pa rin pong nagtatanong, Attorney, ano na po ba ang update natin dito sa barangay at SK election? Ay, opo, ito po sa barangay and SK elections. Siyempre po, alam nating lahat na merong law na naipas. So that's August 13, 2025. Etong law na to postpones barangay and SK elections to next year na naman, November 2026. In the meantime, meron din namang agad-agad na nag-file ng petition to have it declared na unconstitutional. Based po doon sa case na Makalintal versus Comelec, June 27, 2023 na lumabas noon. Attorney, ito nga po nabanggit niyo po na last week lang po na-postpone po itong, naisabatas na po itong postponement po ng barangay at SK election na dapat gaganapin po this December 2025. Attorney, marami pa rin kasing nagtatanong, ano po ba yung reason behind this? Yung pong sa barangay and SK elections, yung pong kanilang term is to be fixed by law. So doon po sa Constitution, pag titignan po natin sa Article 10, Section 8 po yun, kung di ako nagkakamali. Nakalagay po doon, the term of local officials shall be 3 years. And yung kanilang they cannot have a term of 3 consecutive terms. But except barangay officials, whose term shall be fixed by law. Kaya talagang ganun na every time, pinifix ng Congress yung kanilang term. So allowed naman yan. Ngayon, punta tayo sa Local Government Code Section 43. Ang nakalagay po doon, the term of barangay and SK officials shall be 3 years. And hindi pwedeng mag-serve more than 3 consecutive terms. So yung ginawang law ngayon, which is Republic Act 12232, is already an amendment of that law na Section 43 under the Local Government Code because 4 years na yung magiging term ng barangay officials. Pero Attorney, I guess hindi ito po yung first time na napagpaliban muli itong barangay and SK election. Hindi ba parang, Attorney, na lumalabas na parang parang ang tawag dito po, nawawala na po yung rights ng mga botante para bumoto kasi kapag may botohan, ipapaliban na naman, ganun, Attorney? Opo, yan po yung sinabi sa case ng Makalintal versus Comelec 2023, June 27. So, tignan muna natin a little bit of history. So, nung 2002, it was held. Republic Act 9164, yung batas natin dyan. And then, nung 2005, na-postpone ulit yan. It was amended by Republic Act 9340. Then, nung 2007, 2010, held siya. So, okay siya, okay. Then, 2013, postponed to 2017. 2017, postponed to 2018. And then, 2018, sa wakas, it was held. And then, 2020, na-postpone ulit. Kaya, yung next na elections dapat is December 2025. Yan. Tapos, biglang lumabas yung Republic Act 11935. Ito na yung na-declare unconstitutional sa Makalintal versus Comelec case. Kaya, nag-hold tayo ng elections natin October 31, 2023, kung maalala nyo. So, pag titingnan po natin, hindi siya regular yung interval. So, hindi mo alam kung kailan magkakaroon ulit ng election sa barangay and SK. At saka bukod po doon, syempre na yung dapat 3 years lang po, bigla na namang mababago po. Hindi ba parang naloloko na po dito yung mga gustong tumakbo po, Attorney? Opo, kaya po may parameters na sinet dito po sa Makalintal versus Comelec kung kailan pwedeng mag-postpone ng elections. So, yung number 1 na parameter is it must be regular intervals. Yung pong ating eleksyon, regular intervals and not unduly long. Ito po kasi binanggit natin kanina, di ba hindi natin alam kung kailan. So, baka ma-postpone ulit, abangan na naman natin, ganon. So, dapat daw hindi na ganon. It must be at regular intervals and not unduly long. Second, it must be based on substantial and compelling reasons. Pagka sinabing substantial and compelling reasons, hindi daw approved na as a compelling and substantial reason yung ginawa last time.
sa Republic Act 11935 which was declared unconstitutional. Kasi una, ang sinabi, because of COVID, yung pandemic. Yes Oh, po. so ang pwede lang daw implement ng mga COVID measures ay yung mga incumbent barangay and SK officials. So itutuloy din daw nila yung kanilang long-term and short-term projects, and then para daw to prevent election fatigue. Ibig sabihin, para daw hindi synchronize yung elections, makakapagpahinga naman daw ang COMELEC sa pagtatrabaho. Parang gano'n, election fatigue. So every time na lang mag-election tayo. Pero kasi, trabaho naman namin yun. So kahit magpa-election ngayong December, kayang-kaya naman namin gawin yan. And then third, hindi dapat daw po based on yung mga gusto lang ng Congress na mag-postpone ng elections. It has to be based on the authority of the people. Kasi sa Constitution, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So dapat, since representative form of government tayo, ang ating mga congressmen ay representative ng tao. So, yung gusto sana ng tao or aspirations nila, yun ang isulong ng mga congressmen. Hindi yung gusto lang nila. So, popostpone lang natin kasi yun, merong clamor ng konting mga tao or a group of persons, mga ganun. Kailangan voters mismo. So, lastly, we must not be deprived of our right of suffrage. So, kung ganito katagal na hindi natin alam kung kailan, yung walang regular intervals, Yes po. we are deprived of our right of suffrage. Kaya yan po yung sinabi doon. And then, dapat po lahat ng postponements na yan must conform to the requirements of the Constitution. Ayun po. Ayun, attorney, paano pag na-declare na nga, hindi po, parang hindi po siya na-declare na unconstitutional and then talagang sa next year na po siya. Ibig sabihin po ba, attorney, magkakaroon tayo ng panibagong voters registration, tapos kailan na po ulit yung pag-file po ng COC, kailan po yung campaign period, tapos may mga, kailan ulit po yung yung day po ng botohan. Kung na-declare po na unconstitutional yung ating yung law na yan, postponing barangay and SK elections, ang lalabas po dyan, hindi na tayo matutuloy. Diba? Kung unconstitutional siya, matutuloy tayo. So, December 1 yung ating barangay and SK elections. Ang filing na certificates of candidacy is October 1 to 7. Pagkatapos, yung campaign period is November 20 to 29. And we have election day, December 1, 2025. The last day to file SOSE, yung Statement of Contributions and Expenditures, is December 31, 2025. Pero kung constitutional naman siya, so okay, mapopostpone po yan to first Monday of November 2026. Kaya paparegister na lang po kami ulit. Tapos preparasyon na po yan para sa next elections na sa 2026. Pero nasa December or November po ang botohan. Hindi, November November po. ang botohan sa next, kung siya, constitutional. Mm-mm. Tapos, magpaparegister ulit po kami. So, baka siguro November, December, paparegister na po ulit kami. Tuloy-tuloy na naman po yan under continuing system of registration. So hindi po masasayang yung mga nagpa-register nung August 1 to August 10. Ay, hindi naman po. Kasi considered na yan, once it is approved by the Election Registration Board, ka na talaga, considered registered voter. And hindi mo na kailangan magrehistro ulit for the next elections unless nag-15 years ka to 18 or 15 to 30 pagka SK at nag-18 years old ka kapag ka regular voter. Is there parang chance po, attorney, para na matuloy ngayon po yung election? O may chance naman po kasi agad-agad naman pong na-file yung petition to declare unconstitutional yung bagong batas na Republic Act 12232 postponing barangay and SK elections. So kung titingnan natin yung timeline, doon po sa October 10, 2022 na postpone yung barangay and SK elections na dapat noon pa at scheduled 2025, tapos sa December 2022, di ba pinospone yun, na file ang petition agad-agad din, tapos after 7 months lumabas yung yung decision na unconstitutional. So bibilisan din naman yan, or it will be considered with dispatch by the Supreme Court kasi tinitingnan naman kung yung timeline natin, kung aabot ba o hindi. Paano, attorney, kunwari, yung process po niya, bigla pong na-declare po na pwedeng ituloy yung botohan ngayon, mga ilang weeks na lang bago po yung talagang nakaset na original. Itutuloy pa rin natin. Itutuloy pa rin natin yan. Basta kung ano yung lumabas na batas, mag-i-implement lang po ang COMELEC.
Dahil we cannot make laws as a constitutional commission, but we can only implement laws. So, ibig sabihin, attorney, yung mga next na tatakbo next year, 4 na years na rin po ang kanilang term. Kung sakaling ma-approve po yan, 4 na years na yung kanilang term. Okay po. Opo. Kaya ano siya, magandang benefit naman sa kanila. At ma-implement nila yung kanilang projects na sinimulan na nila. Attorney, nasabi mo maganda. May mga disadvantage and advantage po ba kapag po na iprolong po natin yung term po ng mga bawat nakaupo po ngayon? Ang advantage naman, di ma-implement nila yung kanilang long-term projects nila, ma-implement nila, mas magiging efficient sila. Pero ang disadvantage naman dyan, baka hindi niya ma-meet ang parameters na nakalagay sa Makalintal versus Comelec at madedeprive naman yung mga tao sa kanilang right of suffrage. Last question, attorney. Ano naman po yung mga reminders natin sa mga publiko? Kasi marami pa rin po ngayon yung nangangamba, nalilito kung talagang matutuloy pa nga ba o hindi na po. Ang advice lang po namin, syempre, kung hindi matutuloy yan, magpapatuloy ang ating registration. So, within this year, baka magpa-register kami ulit under continuing system of registration. Pero kapag ka natuloy, huwag ding mag-alala kasi handa naman ang COMELEC at tuloy-tuloy pa rin po kami sa paghahanda habang hindi pa nade-declare na unconstitutional or wala pa tayong law or na-declare na constitutional yan, tuloy-tuloy pa rin yung paghahanda namin. Maraming salamat, attorney. Attorney, baka may gusto ka namang idagdag pa na information regarding dito sa ating pinag-uusapan? Ay, opo, baka type nyong mag-avail po sa aking libro. So, ang title po ng aking book ay Insider's Notes on Election Laws. Ito po ay available sa Jet Bookstore. Kapag ka hindi, nyo po ako, message nyo ako sa 0917-507-2439 or pwede naman po sa aking website, attorneyejtabangin.com. Ano naman ang laman yan? Of course, ang laman yan sa unang edition is the fundamentals of yung pong election laws. Yung basic lang siya kung ano ang election, paano magpa-register, kung OFW ka, how can you transfer or register anew. And then, meron pa yung mga disqualifications. Kapag naman, second edition, puro concentration na po yan ng disqualification cases. So, kung may kapitbahay kayo na nakikita nyo hindi naman residente to or matagal siyang nawala and then magtatakbo siya ulit or balak niyang tumakbo pero hindi pala registered, mga ganyan po. Merong mga instances po dyan to guide you kung ano yung ifa-file nyong kaso laban sa kalaban nyo. Or, are you qualified? So, malalaman mo din dyan. Very simple lang yan and not more than 2 hours pag tinuloy-tuloy mong basahin. It is based on Supreme Court decisions. Ayan po, maraming salamat, Attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan, ang Provincial Election Supervisor 3 ng COMELEC Regional. Attorney, baka naman may gusto kang batiin or i-shout out? Batiin ko po si Miss Vanessa kasi namimiss ko na siya. Pati si Jose Inventor. Miss na miss ko kayo. Sana magkita-kita tayo ulit dito sa studio. At good morning po sa lahat ng mga taga-COMELEC. Next week po, for sure, talagang yung pagka-miss nyo po kay Ma'am Vanessa, makikita at makikita nyo na po siya.